stand in the presence of the Lord as we pray. Yes, Heavenly Father, once again, we just want to thank you, exceedingly, Father. Itinararamita, hindi pa nag-worry. We praise you, we glorify your holy name. We thank you, Father, for this very opportunity, Lord, that you have gathered us in one spirit to come to worship you, Father, and to come listen to your very words. And Lord, dawat ng kararami karon Apo Dios nga sika iti magpupuno iti puso iti maysa kanmay sa itatangaman ng Apo Dios. Lord, more of you in none of me. Sika kadi Apo Dios iti sa at timat iti puso iti maysa kanmay sa uray bayad iti kakabsat ni Apo Dios nga kuya online kanta kami nga dahil ito nga sa linong mo Apo Dios, open the eyes of our hearts, Lord God, to receive your words, Father. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. We can take our seats in the presence of the Lord as we continue to listen sa mga salita po ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, when I got the message, I got the topic, pag iisip ko, ano po kaya yung i-share natin. And then, this topic came along as we continue to pray sa revelation ng Panginoon. And maraming sanay, adangay kanyang dyan ba? Adangay kanyang dyan nga, I am not deserving to share the words of the Lord nga kakaskoy, kakarungay ka, ubing tayo ba, and yan, iti kakadwa tayo katwa, ba, they have long gone doon sa pagtahak nila sa kanilang pananampalataya. But sabi nga ng encouragement, mga salita ng Panginoon na pare-parehas naman tayong nag-grow. Pare-parehas tayong nag-journey kasama ang Panginoon. Kaya po, ito ang topic po natin ngayong hapon, growing in grace. Amen? So, kung pupuntahan po natin ang book po ni John, in the book of John, chapter 3, makikita po natin dito yung pagtuturo po ni Jesus kay Nicodemus, no? Sabi niya po dito sa verse 3, no, na Rabbi, sabi ni Nicodemus po, before tayo pumunta ng verse 3, sabi ni Nicodemus sa ating Panginoong Jesus, Rabbi, alam namin na isa kang guro na nanggaling sa Diyos sapagkat walang sino man ang makakagawa ng yung mga milagro na ginagawa mo. Kundi, yung sabi niya, walang sino man ang makakagawa ng mga milagrong ginagawa mo, kundi, no, kung hindi ka galing mismo sa Diyos. Yun po yung argument po, no, or sinasabi po ni Nicodemus sa ating Panginoong Jesus. And ito na po yung mababasa po natin in verse 3, na sabi po ni Jesus, reply to Nicodemus, sabi niya dito, Jesus replied, very truly I tell you, no, walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng Panginoong Jesus or kaharian ng Ama unless they are born again. No? Hanggat hindi sila maipapanganak muli. Amen? That is why it is very important, mga kapatid, that we submit doon po sa pagturo ng ating Panginoong Jesus tuwa. We must undergo the baptism of water and the baptism by the Holy Spirit, no? Kasi ito po ang ating selyo. Kasi sabi niya po dito, walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon unless they are born again. So, sa kadahilan niya, bakit walang sino man ang makakapasok dito sa kaharian ng Panginoon hanggat hindi sila maipapanganak muli. Bakit? Dahil po, nung tayo ay unang pinanganak, sa ating unang kapanganakan, anak po tayo ni Adam. And we share in Adam's corruption. We share in Adam's and Eve's sin. Kaya po sabi niya sa Romans chapter 3 verse 23 dito na for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya po kailangan po natin maipanganak muli upang tayo ay malinisan, upang tayo ay mabigyan ng so that we will become a new creation. And yung second birth po natin is the spiritual birth po na pinag-usapan natin ngayon is to make us children of God so that we will be born. Amen? Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 states, no, na sabi niya po dito, for it is by grace that you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift from God. Not by works, so that no one can boast.
na muli tayong ipanganak, mga kapatid, we become babies again in our Christian life, in our spirituality. Kaya po, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya po dito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, ibig sabihin nung pinanganak tayo muli, isa tayong baby. We are babies in our spiritual life. We are babies nung ipinanganak tayo muli. Maalala pa po ba natin yung araw ng muli nating kapanganakan? The date of our water baptism. Amen. Maaaring yung iba po sa atin, dekada na, no? Nung nabaptizean na. Or it's been a year, 2 years from now, or 3 years from now, ay nabaptismuhan tayo. Pero ang mensahe po sa atin ngayong hapon, mga kapatid, no matter how long we have known the Lord Jesus Christ in our life, the message still goes to us, to you and to me, no? Maging sa akin po, it's an encouragement to the Lord. Sabi niya po in the second book of Peter, chapter 3, verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Hallelujah. So kahit ano pong taon, ano pong dekada tayo, no, or anong buwan tayo, no, na nakilala natin ang Panginoong Jesus, ang command po sa atin ay patuloy na lumaki, patuloy na lumago sa ating pananampalataya. So we must, ano po yung sabi ni Bishop, ano po yung Tagalog ng ano po yung must? Masapol, no? Kailangan po nating lumaki, kailangan po nating lumago bilang Kristiyano. Kahit na alam natin na ang paglaki po natin bilang individual, ano? Ang paglaki natin bilang individual na Kristiyano ay hindi sabay-sabay. May mga lumalaki na yung, kaya we look up to them, no? That's why we have our leaders, that's why nakikita natin po yung manifestation ng pag-grow ng mga kapatid. Sa atin, minsan hindi sabay-sabay. May mga nauunang luman, may mabilis lumaki, no? Depende na rin po sa kung paano tayo mag-spend time sa ating Panginoon. Depende rin na po kung paano natin i-build yung relationship natin sa Panginoon. Pero ang importante po sa ating mga kapatid ay nag-grow tayo sa ating pananampalataya. Amen? Kagaya po ng isang sanggol, kagaya po ng isang bata, di ba? Physically, kailangan wala siyang choice kundi lumaki. Di ba? Kailangan niyang wala siyang choice kundi mag-grow kasi di ba parang kakaiba naman 10 years old na yung bata nagde-daddy pa rin? Or 15 years old na yung bata naka-diaper pa rin? So wala siyang choice kundi kailangan niyang lumaki, kailangan niyang mag-grow. And ganun din po sa ating pananampalataya, mga kapatid, sa ating spiritual. No? Kailangan po natin mag-grow continuously. No? Step by step, kailangan po natin mag-grow continuously. Regardless po, mga kapatid, kung nakilala lang natin yung Panginoon kahapon, or ngayon, or for the past years, for the past decades. Kailangan po natin na always continue to move forward. No? Kung parang tingnan natin sa analogy ng steps, no? Kumari ito yung heaven. This is earth and we are continuously taking our steps towards heaven. Kailangan po, ganun po yung ating journey sa Panginoon. Minsan medyo nahihirapan tayong umakbang, pero yung encouragement po sa atin na kailangan pa rin natin umakbang. Kung gusto natin, ano po yung ultimate goal natin? To stand before the Son of Man. So, kailangan po natin unti-unti na nag-grow tayo sa ating pananampalataya. Amen? As we come to a spiritual encounter with Christ in our lives every day. Alam niyo po, kahit napakasimple ng araw, parang wala namang nangyari sa araw ko. Pero, kung titignan natin yung panalangin natin na, Lord, buksan mo ang aking spiritual eyes. Open the eyes of my heart, Lord, so that every day, I will encounter you, no? Revelation after revelation, yun yung pinapakita po ng ating Panginoon sa atin. And through this revelation, through the encounter of the Lord every day in our life, doon po tayo mas nakikilala natin ang Panginoon. Mas lumalaki po ang pananampalataya natin. Kung dati, alam natin na parang nakilala natin ang Panginoon na may Diyos, no? Sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Mali man, Pilipino sa Hong Kong.
Pilipino, no, na parang likas na sa atin, alam natin na may Diyos. But as we come to know deeper the Lord, makikilala natin na ang Panginoon natin ay isa pala siyang Jehovah. Jehovah Jireh. The Lord provides. Nakikilala natin unti-unti na ang Panginoon natin is Jehovah Jireh or Jehovah Rapha. The Lord heals. Unti-unti natin nakikilala ang Panginoon that the Lord is our Jehovah Shalom. The Lord is peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Unti-unti nating nauunawaan kung sino ang Panginoon sa buhay natin, kung ano ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kung dati Betamax tayo ng Betamax, alam niyo yung Betamax sa mga hindi pa nakakatikim, di ba? Sa pag nagpa-barbecue tayo, dati gusto natin yan. But ngayon na natuturuan tayo, napabasa natin yung mga kasulatan ng Panginoon, ay alam na natin kung ano ang hindi nakakaaya sa mata ng ating Panginoon. Kung ano ang hindi nakakalungkot sa presensya ng Panginoon. Kung dati, alam niyo po, naranasan ko din yun yung pupunta sa harap, tapos hahalikan yung ributo. Ganyan, kasi doon tayo lumaki. Diba, doon tayo pinalaki. Bata, doon natin unang nakilala ang Panginoon. Pero alam natin na as we continue to journey with the Lord, mas napubuksan ng ating spiritual na mga mata sa kung ano ang mga hindi dapat at ano ang mga nakakalugod sa ating Panginoon Jesus. Amen? So, mga kapatid, dito sa buhay natin as Kristiyano, ano po ba yung mga signs of Christian infancy? Yung, ano po ba yung parang simptomas na tayo ay nasa ano pa lang, baby pa lang tayo or Christian infancy na tinatawag? Tingnan po natin ang unang libro ng Corinthians, chapter 3, verses 1 to 4. Makikita po natin dito yung description po, no? Sabi niya po, verse 1, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, merely infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly, sabi niya po dito sa verse 3. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? And in verse 4, sabi niya po dito, for when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? Hallelujah. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, the signs of Christian infancy, unang-una po, mga kapatid, we are concerned of ourselves rather than service. Mas tinitingnan, ito po yung parang sa mundo na me, myself, and I. Ano po, iyon po yung mas natin, inuuna natin. Kaya po sabi ng mga salita ng Panginoon na kung totoo pong disciple tayo ng Panginoon Jesus, kailangan po natin i-deny po ang ating sarili. Ang self-will po natin. And when we see baby Christian, signs of Christian infancy, when yung focus po natin ay yung sarili natin. Lagi kung ano yung nakakalugod sa pakiramdam natin, ano yung mas nakakabuti sa atin. Kaya nga sabi ng mga salita ng Panginoong Jesus na kailangan po natin hindi lang ang pansariling interest natin, kundi the interest also of our brethren. No? Ito po ay isang sinyalis po ng Christian infancy. Pangalawa po is, we deal more of argument rather than peace. Ayan, lahat na lang kinokontra natin. Ano? Lahat na lang may sinasabi natin. And lahat na lang dinidebate natin. No? Rather than we communicate well and we maintain our peace. Amen? And number 3 po, na signs po na makikita po natin sa ating text. Looks at people rather than the master. Kaya madaming nadidisappoint, madaming nadidiscourage kasi ang tinitingnan natin yung pagkakamali ng worship leader, ang tinitingnan natin yung pagkakamali ni pastor, ang tinitingnan natin yung pagkakamali ng MC, o yung pagkakamali ng kapatid na ito, kaya, ay, ang pangit naman ng worship nila dito sa church na to, pupunta ako doon. Because the concentration of our heart is yung satisfaction natin, yung focus natin is yung kung ano yung nakakalugod sa atin. Ano ay, itong pagkakamali ng leader na ito, grabe naman ito.
And sometimes nabablind tayo doon sa fact na parang nadi-discourage tayo, na nadi-disappoint tayo sa mga ganito. And in fact, sino ba ang sinasamba natin? Yung leader ba natin? Yung pastor ba natin? Yung kapatid ba natin na ito? Yung coordinator ba natin? O ang Diyos na buhay? So when we look at people rather than fixing our eyes on Jesus Christ, we will always get disappointed. We will always maubos tayong mga maminsan no kastoy iti focus iti puso tayo may kanalaka tayong masaktan, nalaka tayong mga offend. Amen. Iso nga iso iti ibagbaga na dito no? Ito yung sinasabi dito na isang sinyalis ng Christian infancy. Amen. That is why we have to grow in the grace of the Lord because ito po ang will ng ating Panginoon sa buhay natin. We have to take note, mga kapatid, na yung pag-grow po natin sa faith po natin, it's not to be more and more saved. Hindi po yun para tayo ay mas masalba or mas parang, mas maliligtas ako. Hindi po ganoon yung mensahe po natin. Ang pag-grow po natin sa ating pananampalataya, it's not for us to be more pardonable, yung mas pino-forgive ng Panginoon. Bagkus, salvation po is for everyone. And growing in faith means that we are learning to love God and our neighbor more and more, deeper and deeper. You know, what is the greatest command of the Lord? To love the Lord our God with all our heart and with all our soul. Diba? Second, to love our neighbor, even our enemies. Diba? Kaya parang, there is no greater love, no, nung sabi ng Panginoon, pray for your enemies and love your enemies. Ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. That when we choose to forgive, when we choose to love those people who persecute us, dito po nakikita natin yung pag-grow po natin bilang Kristiyano, bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, growing in grace means doing the will of God rather than our self-will. Ayun, nag-iganin na talaga kung kumari kanya tayong matlaan, di ba? Even our pastors, no, they will choose their self-will rather than the will of the Lord na nung pipiliin naman lang hindi kasabada just to appease yung mga congregation, haantay mo tayo na grow tayo, we grow with the proper food, di ba? What comes sa mga mensahe ng Panginoon, di ba? So, yung ating self-will tayo po mismo, nakikita mo sa atin yung pag-grow natin sa pananampalataya. Kung dinedeny natin yung self-will natin, unang-una everyday in our life. Ang daming temptations po na pagdaanan ng isang Christian. Yung mga choice of words po natin. No, kahit, alam niyo po, that's why it's very, very important yung kasama natin, the people around us. Kasi alam niyo po, nung nasa Manila ko, I was culture shocked by noong unang 2019 when I worked in Metro Manila. Hala, sila nagmumura. Parang normal na sa every sentence na sasabihin nila, merong mura. And then I was culture shocked na, hala, ganito ba dito sa Manila? And yung asawa ng ate ko, sabi niya, yun nga, laking Manila. And sabi niya, pagkasama mo yung mga kapatid ko, hindi sila sanay magmura, kaya pigilan mo yung bunganga mo. Yun yung sabi niya. And napapansin namin na parang talagang tinatry niya din hindi magmura. Kasi yun kasi yung kaugalian nila, no? Hindi ko generalize, pero karamihan, no? So doon sa mga taga na Manila, Metro Manila na na-meet natin, natural na sa kanilang magmura. And tingnan po natin yun kasi lagi, means kung yun yung mga tao nakasurround sa atin, no? Na kung hindi tayo guardiado, hindi tayo watchful, naaapektuhan na rin natin. Diba? Meron yung parang slip of the tongue lang na sinasabi, pero tingnan natin because bukas, ayan, yung slip of the tongue, naging twice a week, twice a day mo na sinasabi, mga ganyan. Mga temptations po na yung paano tayo hilahin ng mundo.
Di ba? Kaya sabi ng preaching po doon sa YouTube na-review na naman ako. Mag-ingat tayo sa kakasabi ng sana all. Kasi ano ba yung intention natin sa pagsasabi ng sana all? Rather than looking at our own blessing. Di ba sana all, sana ako din. Di ba? Parang gano'n lang sana all. Depending on your context. Pero kung titignan natin nga naman, parang sana all, sana ako din. Kaya na-remind na naman ako doon na, thank you for rebuking me. Kaya mag-ingat tayo sa kakasana all natin. Kasi minsan hindi na natin na-appreciate kung ano din yung meron sa atin. Amen? Number 3 po, na ibig sabihin ng growing in faith is enjoying our transformation into Christ likeness. Amen? Yung holiness po ng ating Panginoon. Kaya sabi sa book of Isaiah na we have to continue traveling on to the highway of holiness. Patungo po sa holiness. Amen? And growing in faith means becoming more like Him and reflecting that grace to other people. As we continue to become more in the image and likeness of the Lord, ay siya magmamanifest po sa buhay natin. Kaya po, nag-bear fruit po tayo bilang Kristiyano. Natural na sa atin na mag-bear fruit, natural na sa atin to take good care sa ating mga kapatid. To be the brothers or sisters keeper po natin sa pananampalataya at maging ang ating mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen? And we have to be reminded, mga kapatid, na hindi po contest ang pag-grow po natin sa ating pananampalataya. Growing in faith is a process. Amen? Growing in faith is a process. And nothing is instant. Parang Indomie na lang po yata ang instant. Kung pansit kanto na lang po ang instant ngayon, mga kaibigan. Growing in grace, in the grace of the Lord, is a process. Hindi po kaya yan ng overnight. Everyday po may natututunan tayo. Kaya maganda rin yun na natuturuan tayo sa kung paano ba tayo properly na mag-worship, paano ba tayo properly na mag-serve sa ating Panginoon. Kasi dito tayo natututo. Dito tayo nag-grow po sa ating ministry. Amen? So ano po yung ebidensya, mga kapatid? Kung meron po tayong signs of Christian infancy, ano po yung ebidensya na tayo ay nag-grow in grace of the Lord? Unang-una po, tingnan po natin, increasing in love. Lumalaki po yung ating pagmamahal. In the first book of Thessalonians, chapter 3, verse 12, sabi niya po dito, may the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. Amen. So, yung puso po natin, sana na po overflow po yung pagmamahal. Na kahit minsan, alam niyo po yung sa workplace natin, talagang ako po yung conviction ko is one of the greatest testings of our faith is in our workplace. Mag-testing tayo ngayon na agungan, mag-testing tayo ngayon na ito yung na sakmandanan, ikanayon na agagaraw, di ba? Minsan, di ka sa'yo, di ka kagawa tayo, hindi ko. Ngayon, napunpunuan tayo, hindi panagayan ni Apo Yesu Cristo. Ngayon, Apo overflow, hindi panagayan tayo. And adamay day humility to communicate properly, to say it with humility. Adamay lang day self-control. No, agay ayos day tanga panagayan iti puso tayo. Amen. 1 Thessalonians chapter 4 verses 9 to 10 says, now about your love for one another, we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. And in fact, you do love all of God's family throughout Macedonia. And yan po yung mensahe natin to the Church of Believers, di ba? Yet we urge you, brothers and sisters, to do so more and more. Amen. Dito po natin ine-exercise, mga kapatid, yung pagmamahal po natin, lalong-lalo na sa mga taong sa tingin natin hindi ka mahal-mahal sa tingin natin. Amen? Because it is the command of the Lord. And the love covers multitude of sins. That includes forgiveness.
Alam niyo po, diba, natutunan natin ito na one of the unpardonable sins is blasphemy of the Holy Spirit and unforgiveness, bitterness. Sabi ng Panginoon, the Lord will not forgive you if you will not forgive your other people. So, ibig sabihin, hindi siya pardonable. Hindi tayo papatawarin ng ating Panginoon Jesus. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon kung hindi po tayo magmahal at magpatawad. Maging sa mga taong sa tingin natin na hindi talaga kamahal-mahal. Yet, still choose to love them. This kind of people. Amen? In the first book of John chapter 3 verse 14, we can see here, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. So, nung muli tayo pinanganak pa ng mga kapatid, ito po yung kautusan sa atin. Nananatili tayong patay kung hindi tayo magmamahal. Hallelujah. Amen. Tingnan din po natin ang sinasabi ng mga salita ng Panginoon in the first book of Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Sabi niya po dito, kung nagsasalita ako, if I speak in tongues of men and of angels, pero hindi ako nagmamahal, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Alam mo, cymbal yung walang sense yung sinasabi natin. Walang sense yung ginagawa natin. In verse 2, if I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries and knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Walang silbi po ito, mga kapatid, kung hindi tayo magmamahal. And yun po yung ating mensahe sa atin ngayong hapon. That as we grow in grace, mga kapatid, our love towards the Lord grows deeper. Towards the church. Towards the church. The people inside the church. And the vineyard. As we go outside the church, seek for souls for Christ. Doon po natin na ma-manifest, mga kapatid. Yung pag-grow po natin in our spiritual life. Amen? Number 2 po, na evidence po ng ating pag-grow sa atin in grace is increasing in our faith. In the book of 2 Thessalonians, chapter 1, verse 3, sabi niya po dito, we ought always to thank God for you, brothers and sisters. And rightly so, because your faith is growing more and more. And the love of you have for one another is increasing. Because kailangan po natin, sabi nga po ng mga salita ng Panginoon, that faith without work is dead. That's why kailangan natin i-apply ang Hebrews 11:1 to 3. Now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kahit hindi pa natin nakikita, by faith, nakita na natin. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So ito po yung natin, no? Pag sa mundo, diyan kita, diyan pati, di ba? Pero sa atin po natin, by faith, nakita po natin. Hallelujah. And number 3 po na evidence, mga kapatid, ng ating increasing or growing in grace is increasing in the knowledge of God. Kailangan po natin mas makilala pa ang Panginoon sa buhay natin. No, paano po ba paano natin, di ba, tinanong ng ating Panginoong Jesus yung mga disipulo niya, no? Who do you think I am? And it imposes a deeper question po sa ating mga kapatid din, no? Ano ba sa tingin natin si Jesus sa buhay natin? How we experience yung pagiging Lord of Lords ng ating Panginoon. How we experience yung
pagiging Jehovah Rapha ng Panginoon, pagiging Jehovah Jireh ng ating Panginoon sa buhay natin. And as we come to growing grace, mga kapatid, lumalalim po. Kailangan pong lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. In Colossians chapter 1 verses 9 to 10, sabi niya po dito, "For this reason, since the day we have heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom, understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God." Amen. Ito po yung yung reflection sa ating mga kapatid. Paano ba natin nakikita? Paano ba natin nakikita yung bawat fingerprints? Paano magtrabaho ang Panginoon sa buhay po natin? Kaya po kung testimony time, madami tayong nag-testimony kasi nakikita po natin kung paano gumalaw ang Panginoon Jesus sa buhay natin. Kaya parang hindi kailangan, meron kailangan very, very, very malalim na testimony. Hindi naman kailangan ganun pag tumatayo tayo sa pulpito para ipahayag ang kabutihan ng Panginoong Jesus sa atin. Meron tayong kapatid na doon sa nakakilala natin, and then baka gusto niyo mong mag-testimony. Ay, sa hanap, meron na akong mabigat na testimony. Ay, paano? Ay, kung kinuha na tayo ng bukas, diba? Yung sabi ng Panginoon na, anak, nakalimutan mo i-testify paano ako gumalaw sa buhay mo. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin yung opportunity po na ipahayag. Hindi lang naman dito sa pulpito para pa-share natin yung testimonies natin. May mga mediums tayo sa workplace natin, sa circle of influence po natin. In social media, we can also utilize that to praise the name of the Lord Jesus. Amen? So, nung nakilala po ba natin ang Panginoong Jesus 10 years ago, masasabi po ba natin na mas nakilala natin ang Panginoon ngayon? Kung mas nakilala po ba natin ang Panginoon kahapon, mas nakikilala po ba natin ang Panginoon ngayon? Amen? Amen. Hallelujah. Kasi po, how do we increase in the knowledge of God? Nakikita po natin ang iba't-ibang paraan ng pagmamanifest po ng Panginoon sa ating buhay. Unang-una po sa kanyang creation. God reveals Himself through His creation. Only if we open the eyes of our hearts, na makikita natin na yung simpleng paglabas natin sa gate ng bahay or sa pinto ng bahay, hindi tayo natalsikan ng jeep o na dumadaan o hindi lang tayo natisod o napatid paglabas natin ng bahay. That is the grace of the Lord. That is the protection of the Lord. Amen. So, kailangan po na bukas ang mga mata po natin, ang spiritual eyes po natin to see, because even in the creation of the Lord, it shouts the gloriousness of God. Sabi niya po dito sa Psalms chapter 19 verses 1 to 4. The heaven declares the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech. Hindi po sila nakakapagsalita. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth. Their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. Kaya nakakahiya mga kapatid kung sa mga panahon kailan yung dapat tayo ay mag-worship sa Panginoon, pero ang ginagawa natin, parang nakatayo lang tayo, nakaupo tayo, na dapat nag-worship tayo sa Panginoon, di ba? Doing nothing. In the time of praise and worship is not the will of God. No, kaya sinasabi sa atin na i-exhort sa atin na let us worship the Lord
with all our strength, with all our might. We have to set aside the problems we have in mind. We have to set aside our emotions because worshiping the Lord is not about our emotions, but who God is in our life. Kaya po kailangan natin gawin kasi nakakaya sa mga plants, nakakaya sa mga animals na they shout the gloriousness of the Lord. That's why, alam niyo po, this is one of my testimonies when I was in college na ang hirap-hirap ng subject na histology, yung titignan mo yung iba-ibang klase ng cells. Di ba? Pag nakikita natin itong balat natin, pag nakikita natin ito, ganito lang. Pero pag nakikita pala natin under the microscope, yung unang layer ng balat natin, may 5 layers yan bago pumunta sa tinatawag nating dermis. So yung epidermis, may mga layers yan. And nakikita natin, na-appreciate natin yung cells ng heart natin, paano mag-contract yung heart natin, paano mag-transmit ng images kung ano yung nakikita natin sa utak natin. Imposible. Binuntak tayo ng inibato. Diba? Imposible. Nag-evolve tayo sa monkeys. Imposible. Galing tayo sa isda and then we go to the missing link we go to the apes and the monkeys. No, we are not just a random collection of atoms. Sabi sa science. Kasi kung titignan mo, this is the worship of the Lord. This is how the Lord created us. At sabi ko nga nakakaya naman sa creation ng Panginoon na hindi tayo nag-worship with all our strength and with all our might. Na itong mga ito, yung mga plants, they don't sing. Pero their voice goes out into all the earth. Tayo kaya meron tayong boses, meron tayong instrumento po na binigay ng Panginoon. Yung gifts po natin na binigay ng Panginoon. Kailangan po natin i-apply ito sa paninilbihan po natin sa ating Panginoon. Kaya meron yung kanta na napakaganda ng kanta na, who taught the sun where to stand in the morning? Who taught the oceans you can only come this far? Who taught the moon where to hide till evening? Diba? Whose words alone can catch a falling star. Kasi po, even the creation of the Lord point out to the gloriousness of God. And kung titignan po natin yung mga mata natin, kung bubusan po natin ang mga mata natin, mga kaibigan, mas makikilala natin ang Panginoon through His creation. Even through the life of our brethren, di ba? Mas nakikilala natin ang Panginoon base sa buhay ng isang kapatid. Base sa isang testimony ng kapatid. Kaya po, very, very important mga kapatid na we live, medyo mabigat sa medyo challenge sa atin mga kapatid, but we make sure of our election. We live a life worthy of the calling of God, of God, na nakakalugod po tayo sa ating Diyos. Amen? Hallelujah! Next book na nakikita natin on how God reveals Himself is through the Scriptures, of course. In the second book of Timothy, chapter 3, verses 16 to 17, sabi niya po dito na all Scripture is God-breathed and is used for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So dito po tayo natututo, dito po natin nakikita at natuturuan tayo sa kung paano tayo lumakad sa presensya po ng ating Panginoon. God reveals Himself to you through the Scriptures. Kaya mga kapatid, pag-uwi natin ng bahay, yung pag-aaral po natin sa mga Scriptures, sa mga salita ng Panginoon, it doesn't stop inside the church. The more that we are called and commanded to read, reflect, meditate, and apply what we read in the Scriptures. So we always have to ask the power and the leading of the Holy Spirit, mga kapatid po, sa pagbabasa natin. So that yung Revelations, alam niyo, parang na-encounter niyo po ba yun na parang lagi ko nang nababasa ito, pero may kakaiba ka or may different ka na unawaan sa verse na yun nung binasa mo muli. So kahit nabasa niyo po yung Bible niyo 3 times, 5 times, 10 times,
May mga bago at bagong revelation po ang Panginoon. Amen? So, sabi niya po dito, as the Holy Spirit teaches us the Scripture, mas nag-i-increase po ang knowledge natin sa ating Panginoon. You know His thoughts and His ways that are revealed to you. And you know His words and what they tell you about Him, about the Lord. Amen? And number 3 po na ginagamit ng Panginoon upang makilala po natin siya is through our sufferings. Hindi po basta-basta yung ating testings, yung ating sufferings po mga kapatid. Our suffering is not to destroy us, but our suffering is there to strengthen us mga kapatid. Tingnan po natin ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong and firm and steadfast. Hallelujah. And so somehow, sa next verse po pala natin. So ito po yung sinasabi sa atin mga kapatid, that our sufferings are not there na pahirapan lang tayo, but minubol po tayo ng ating Panginoon. Philippians chapter 3 verse 10 to 12. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. And verse 12, sabi niya po dito, not that I have already obtained this, all of this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Through suffering, mga kapatid, God revealed Himself to us. Kaya sabi po ni Apostle Paul na, I am willing to suffer so that he could know God in a way that was greater than he already knew Him. Minsan po, mas nakikilala po natin ang Panginoon in the valleys rather than in the mountaintop. Dito natin mas nauunawaan yung misteryo po ng pagtrabaho po ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Other ways, mas na nakikilala natin, napapakilala po, na nare-reveal po ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa atin through dreams and visions. And many more na kung makikita natin po na paano magtrabaho ang Panginoon sa buhay natin. Pero kung i-enumerate natin lahat, matatapos po tayo ng alas 6. So assignment po natin yan. Ano? Number 4 po, na on how we can grow in grace is the greater desire for holiness. Sabi ng Panginoon in the first book of Peter, chapter 16, be holy because I am holy. Kailangan po natin maging holy sa buhay po natin. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 12, mga kapatid, in verse 14, make every effort to live in peace with everyone and be holy, because without holiness, no one will see the Lord. Alam niyo po mga kapatid, bakit perfecto ba ako? Diba? Sabi nila, practice makes perfect. Sabi ng pilosopo, no one is perfect, so why practice? Yun po yung sabi ng mundo, ano? Pero, ang titignan po natin mga kapatid, hindi po talaga tayo perfect. As long as we are still living in this world, temptations, testings, and trials will come. Pero mga kapatid, obedience is our righteousness. Kailangan po natin patuloy po na mag-obey sa ating Panginoong Jesus. As we continue to grow in grace, we desire, yung desire po ng puso natin, mga kapatid, yun naman ang tinitignan ng ating Panginoong Jesus. The content of our hearts, we desire to live a righteous life that is pleasing to the Lord.
Kaya minsan nakukonvict tayo ng Holy Spirit na, oy, teka muna, hindi ito nakakaayos sa Panginoon. Oops, yung bunganga ko, hindi na yata ako nakakabias. Diba? Kaya tayo merong conviction sa mga ganong bagay. Amen? And sabi sa Isaiah chapter 35 verse 8 that we have to continue to walk in the highway of holiness. Kailangan po natin lakarin or bagtasin ang holiness, kahabaan po ng holiness. And the highway will be there. And it will be called the way of holiness. It will be for those who walk on that way. The unclean will not journey on it. Wicked fools will not go about on it. So ito po yung kailangan po natin strive sa buhay natin, mga kapatid. Ito yung aim natin, no, Lord, sana nakakaaya po ako sa iyong presensya. Amen? Kasi ang dami nating pagkukulang sa totoo lang. Pero i-try pa rin natin, i-strive pa rin po natin. Sa tulong po ng Santo Espiritu. Sa totoo lang, hindi po natin kaya. In our physical being, hindi po natin kaya yun. But by the help of the power of the Holy Spirit, the conviction and the revelation of the Holy Spirit every day in our life, kaya po natin to strive hard and walk in the highway of holiness. Amen? So, how do we grow in faith? Paano po tayo lumaki sa ating pananampalataya? Unang-una po, mga kapatid, kailangan po natin to forsake relish of childhood. Kailangan po natin na hindi po tayo manatiling bonsai, manatiling bata, no? Sa ating pananampalataya, sa ating spiritual life. Sabi po in the first book of Corinthians, chapter 13, verse 11, when I was a child, I thought like a child. Siyempre, bakit naman tayo? Wala pa tayong nalalaman. I thought like a child. I reasoned out like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. So, kailangan po natin ilagay po, mga kapatid, yung childishness behind us. Dahil natuturuan po tayo, mga kapatid, dahil yung revelation po ng Panginoon, come after revelation after revelation. And natuturuan po tayo the ways of the Lord, kung paano po tayo mabuhay sa mundong ibabaw. Ito minsan yung nakikita natin, mga kapatid, pag nataong holiday sa Pilipinas, yung kunwari Christmas, 24 Christmas, 24, tapos 25 Sunday yun. Nakikita natin, ako, medyo mababa yung attendance natin pag service natin ng Sunday. Kasi ang nangyayari, nag-overnight, tapos nag-spend sila ng holiday sa beach, di ba? Very common yun. Yung puno-puno yung jeep, o puno-puno yung truck, pumunta laon yun. Yung pinakamalapit ang laon yun sa atin Bawang, di ba? O Pugo. Pinakamalapit yun sa atin, mga kapatid. No? And nakikita po natin na kung hindi na po tayo nagsistay sa elementary teachings, di ba? Sabi ng Panginoong, mga salita ng Panginoon. So, ngayon natutunan po natin that we have to honor our Sabbath day. Tayo po, no? Na natutunan po natin na kailangan po natin hanapin ang Panginoon sa kanyang bahay during our Sabbath day. Alam po natin, no, na tino-forsake po natin yung childishness in us. Amen? Sabi po in the first book of Corinthians, chapter 13, verse 11, na kung when we put our childhoodness behind us, no, na nilalagay po natin ito yung kung ano, sino tayo noon, we put it behind and we continue to carry on yung teachings po na naturo sa atin. Kaya nga sabi ng mga salita ng Panginoon, huwag mong kalimutan kung ano yung naturo na sa iyo. Amen. Para hindi kailangan paulit-ulit po, mga kapatid, na tinuturo sa atin itong mga ganitong bagay kasi naturo na po sa atin yan. Yung pagpunta po natin, pag-honor po ng Sabbath day natin,
Tayo po na nakakaintindi na sa kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Ano yung command ng Panginoon when it comes to our tithing and our offerings. Para hindi na natin uulit-ulitin ang mga ganitong bagay. We do not stay on the elementary teachings, but we go on to the higher teachings. Para mas matuto pa tayo sa kung ano ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Mas makilala pa natin ang Panginoong Jesus. Amen? O parang sabi ng Gen Z na matik na dapat itong mga bagay sa atin yung mga elementary teachings na ito sa atin. Amen? Kaya we have to forsake the relish of childhood sa ating buhay. Amen? Kaya kung sabi po natin na nag-grow po tayo sa faith natin, tingnan po natin na hindi tayo madaling ma-hurt, hindi tayo madaling ma-ukos. Ganyan, alam niyo yung ma-ukos, lumigurong term na tayo, hindi tayo madaling magtampo, lalo-lalo na kung minsan the words of the Lord will come as a hammer, a sword, that it will really crush your heart or it will really break you into pieces. But it's the word of the Lord. It's for the Lord to mend you whole again into a better person. Amen? So, iyon po yung kailangan natin. No? Hindi po natin kailangan makomment sa mga ginagawa po natin sa trabaho ng Panginoon. Hindi po kailangan na ma-special mention tayo o kailangan makita na nagtatrabaho tayo kasi alam natin na nakikita po ng Panginoon ang trabaho ng ating mga kamay. Even though sa tingin natin walang nakakakita, even in our work, I testify to this na the quality of work that we do sa hospital, parang akala natin walang nakakakita. And when it comes to assessment, yearly assessment, nakikita pala nila yung ginagawa natin kung paano natin i-value yung trabaho natin. Yun po yung turo naman sa atin ng ating katuruan sa atin ng ating Panginoong Jesus, di ba? To love what you do, para hindi tayo mag-murmur. So, yun, nakikita po in due time, bibigyan po tayo ng Panginoon ng katibayan. As we continue to relish po, forsaking to relish our childhood. Pangalawa po, proper food. Kailangan po natin ng proper food, mga kapatid. In the first book of Peter, chapter 2, verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Dahil sabi po sa Matthew 4:4, diba, na hindi lang tayo nabubuhay sa pisikal na tinapay, but on every word that comes from the mouth of God. So dito po tayo nag-grow sa ating pananampalataya. And yung mensahe po natin last year, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kailangan po natin ng proper, complete, and balanced diet. Kaya hindi po natin pinipiling ang mga scriptures na binabasa natin. Kasi hindi natin matitikman ang buong lasa ng katotohanan. Hindi po tayo namimili na sinasabi nga natin, hindi natin pinipili yung kung anong babasahin natin or kung anong napapakinggan natin preaching kasi hindi natin malalaman yung buong lasa ng katotohanan. Amen, di ba? Pag sa tao kumain ka ng panis, anong kapalit nun o anong consequence nun? Di ba? Siyempre, iindahin mo yan ang katawan mo, diarrhea, vomiting may come. No? Ganun din po sa ating spiritual life. We have to take note to have a proper and complete and balanced diet. Lalo-lalo na ngayon po uso ang media na parang inspirational speaker. Na madaming ganun, no? Parang, parang totoo ito. Pero kung makikita natin yung kabuuan, it deviates to the teaching of the Lord. Kaya parang, it may sound good because it pleases our physical body. But when we come to realize kung ano yung sinasabi ng mga motivational speakers na nakikita natin online, parang naiiba ito sa sinasabi sa Biblia. That's why we have to check from time and again po ano po yung narinig natin. Maging po sa sinasabi natin ngayon. Tingnan po natin kung totoong nakasulat nga po sa Matthew 4:4 itong ine-exhort natin, mga ganyan. Because, kung lalo-lalo na digital, in this digital world,
Napaka-digital din po magkasama. Napaka-digital din po ma-deceive ng ating kaaway. Amen? So, yun po yung tignan natin. No? Kaya sabi po ng Romans chapter 10 verse 17 na faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Kaya kailangan po natin everyday na i-meditate day and night yung mga salita ng Panginoon. Kung gusto po natin patuloy na mag-grow spiritually. Amen? In the first book of Peter chapter 2 verse 21. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. So, Jesus has came down from heaven to earth. Para po mga kapatid, Jesus can set an example for us. So, paano po tayo mag-grow sa ating faith? To follow po yung footsteps ng ating Panginoong Jesus. Amen? And number 4, to set our hearts on things above. Sabi po ni Apostle Paul in the book of Colossians chapter 3 verses 1 to 4 na kailangan po natin na since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will appear with Him in glory. Amen. Kailangan po natin mga kapatid to set our hearts on things above. Madami po pwedeng humila sa atin sa mundo ito. Amen. Lalo na the love of money, the greed of money. Kasi money, hindi naman yan eh. Pero yung greed po ng tao can steal our hearts away from the Lord. Diba, mahirap po ang priority natin ang mundo. Mahirap po ang priority natin ay please ang tao. Mahirap po ang priority natin is to gain wealth, money, project after project. Nakakalimutan po natin yung ultimate goal po natin. And what is our ultimate goal? To stand before the Son of Man. Amen? Hallelujah. So yun po yung mensahe natin sa hapon ito mga kapatid. Ang question po na iiwan natin sa bawat isa na it's just you and the Lord who knows you. The question is, are we growing right now? Regardless po mga kapatid of how long or how short are the years we have known Jesus Christ in our life, are we still growing? And yan po ang kailangan natin i-strive mga kapatid. Para hindi po tayo ma-stagnant sa ating buhay. Kasi napag-aralan natin last time na kung stagnant tayo, ang isang tendency ng stagnant na Kristiyano, himahihila, pababa. So kailangan po natin mag-grow at any cost, amen, sa ating spiritual life. And this requires self-examination po. And humility po na i-acknowledge natin na kailangan natin mag-grow. Kung feeling natin na stuck tayo dito sa lugar na ito, it takes humility to acknowledge, Lord, have your way in my life. Teach me your ways again, Lord, that I will stand, Lord, to continue to fight the good fight of faith and to grow and mature in your grace. Amen? Kasi mahirap mga kapatid yung sasabihin natin na mature ako, gusto na ito eh. Okay na ito. Amen? Let us continue to desire to grow in grace. Sabi nga kahit si Apostle Paul, di ba? Sabi ni Apostle Paul na despite of all what Apostle Paul experienced in his ministry, despite all the persecutions,
Sabi ni Apostle Paul in our conclusion po sa Philippians chapter 3 verses 12 to 4, not that I have already obtained all this. Tignan niyo yun? Yung experience po ni Apostle Paul, di ba? Nabasa natin in the book of Acts, exhort sa atin in the book of Acts, mga pinagdaanan po ni Apostle Paul. And not that I have already obtained this. Yun ang sabi ni Apostle Paul. How much more po sa atin, mga kapatid? Or have already arrived at my goal. Hallelujah. But I press on to take hold of that for which Jesus Christ took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do. This is one thing that we must do as Apostle Paul has done and has said. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sama-sama po tayo mga kapatid na patuloy at lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. As we aim to humbly stand before the Son of Man when the time comes. Hallelujah. Let us pray. Yes, Heavenly Father, once again, our hearts is overflowing with joy, Lord, and with love, and with thankfulness for the reminders this very afternoon. Abo, si kakadi, iti artimang, iti puso, iti maysa pumaysa. Lord, continue to teach us your ways, Father, that as we continue to journey with you in faith, Lord, increase our faith. Continue to hide us behind your cross, Lord God. And whatever kay Apo Diyos nga dalan nga pagdalanan, tisaksa kami, Apo Diyos, Lord, continue to grip us in the hollow of your hands, that we may continue to strive to grow in grace in the knowledge of you, Lord God. And Lord, when the time comes that you call us, Father, Lord, we will stand humbly before your sight, Lord God, and you will say to us, Lord, well done, my faithful servant. Thank you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.